At para sa ating mga balita, rehimen sa Iran, bilang na ang araw, susunod na sa bansang Syria. European Union, pababagsakin na ang ekonomiya ng Iran. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon, isang video message ang inilabas ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu direkta sa mga mamamayan ng Iran. Anang punong ministro, ang alyansa na binuo ng Iran at ng mga proxies nito ay nagigiba na dahil yan sa mga sunod-sunod na reaksyon na inumpisahan ng Israel. Umaasa siya na magiging malaya na ang Iran at magkakaroon din ng mapayapang relasyon sa buong mundo. Sa wikang Ingles na may Persian subtitle, sinabi ni Netanyahu na gumastos daw ang Iran ng umaabot sa 30 bilyong dolyar sa pagsuporta nito kay Bashar al-Assad ng Syria bago bumagsak ang rehimen nito. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. Sa kanyang ikatlong video message sa mga mamamayan ng Iran nitong mga nakaraang buwan, sinabi niya na ang mga pagbabago sa gitnang silangan ay dulot umano ng sunod-sunod na reaksyon. Mga reaksyon mula sa pagkatalo ng Hamas, pagkalipol ng Hezbollah, ang pagpatay kay Hassan Nasrallah at ang mga pag-atake sa Axis of Terror ng Iran. Lahat ng ito, gaya ng sinabi ni Pangulong Donald Trump, ay nangyari dahil sa Israel at sa mga tagumpay nito sa pakikipaglaban. Ayon pa sa punong ministro, habang ang nais ng Iran ay manakop ng ibang mga bansa at ipatupad ang fundamentalistang kalupitan nito sa gitnang silangan, ang tanging hangad lamang daw ng Israel ay depensahan ang kanilang bansa. At sa paggawa nito, ipinagtatanggol din anya nila ang sibilisasyon laban sa barbarismo. Sinabi pa ng punong ministro na ang pagnanais ng Israel na magkaroon ng mapayapang relasyon sa Iran ay kapareho din ng nararamdaman ng mga Iranian sa mga Israelita. But you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Binanggit din ni Netanyahu ang sigaw na kababaihan, buhay at kalayaan na isinisigaw naman ng mga anti-government protest sa Iran mula pa noong 2022 matapos masawi sa kamay ng mga pulis ng Iran ang babaeng hindi naglagay ng takip sa kanyang buhok. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know, and I believe, we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. Matatandaan na sa kaparehong video na inere noong isang buwan, sinabi rin ni Netanyahu na ang perang ginamit ng Iran sa pag-atake sa Israel ay dapat sanang ginamit na lamang sa pagpondo ng kanilang transportasyon at edukasyon. Pero sa halip ay ginamit anya ito ni Khamenei para lalong ipakita ang brutalidad ng kanilang rehimen at galitin ang mundo sa kanila. Ninakaw umano ng rehimen sa Iran ang pera ng mga mamamayan nito. Dagdag pa rito, noong unang buwan ng Setyembre, matapos mapatay ng pag-atake ng Israel sa Beirut si Hassan Nasrallah, isang mensahe ulit ang ibinigay ni Netanyahu para sa mga Iranian, kung saan sinabi ni Netanyahu sa isang video na unti-unti nang nauubos ang mga puppet ng Iran at walang lugar sa gitnang silangan na hindi nila kayang abutin.
Wala umanong lugar na hindi nila kayang protektahan ang kanilang mga mamamayan. At nanawagan din siya sa mga Iranian na huwag silang pumayag na sirain lamang ng isang maliit na grupo ng mga panatiko ang kanilang pag-asa at mga pangarap. Sa ibang balita, mga bansa sa European Union, pababagsakin na ang ekonomiya ng Iran. Nagkakaisang sinabi ng mga bansang Britanya, France at Germany sa United Nations Security Council na handa na silang ibalik ang lahat ng mga international sanctions laban sa Iran kung kinakailangan. Sinabi nila na mawawalan na sila ng kakayahang gawin ito sa Oktubre ng susunod na taon kapag nag-expire na ang UN resolution na ito na binuo pa noong 2015. Batay sa resolusyon, may kasunduan ang mga bansang Britain, Germany, France, United States, Russia at China na alisin na ang lahat ng mga sanksyon sa Iran kapalit ng paglimita ng Iran sa mga programang nuklear nito. Matatandaan na mabilis na pinapalago ng Iran ang pagpapayaman sa kanilang uranium stock ng hanggang sa 60%. Kaunti na lamang ito at maaabot na ang 90% pamantayan para makabuo ng isang ganap na sandatang nuklear. Ang hakbang na ito ng mga pangunahing bansa sa Europa ay ipinanawagan habang ang Iran ay nakakaranas pa ng sunod-sunod na pagkatalo matapos makipagdigma ng mga proxies nito laban sa Israel mula pa noong nakaraang taon. Sumumpa ang mga Hamas at Hezbollah na wawasakin nila ang Israel. Dagdag pa sa mga kabiguan ng Iran ay ang pagbagsak naman ng rehimen ni Assad sa Syria na itinuturing na isang malaking dagok sa impluwensya ng Iran sa gitnang silangan. Pero habang pinapabilis ng Iran ang pag-produce ng kanilang uranium, isa pang proxies nito mula sa Yemen ang umaatake naman sa US, sa Israel at sa iba pang Western countries. Kasabay nito ay nililimitahan din ng Iran ang access ng UN Nuclear Watchdog sa kanilang mga pasilidad. Sa liham na ipinadala ng mga ambassadors ng Britanya, France at Germany sa United Nations, sinabi nila na dapat bawasan ng Iran ang tensyon sa mga nuclear program nito upang makalikha ng isang political environment na angkop sa pagbuo ng makabuluhan at maayos na solusyon. Handa umano silang gawin ang lahat ng mga diplomatikong paraan, kabilang na ang pagbabalik ng lahat ng mga international sanctions sa Iran para lamang pigilan silang makabuo ng isang sandatang nuklear. Wala umanong dahilan para paramihin ng Iran ang uranium stock nila para lamang sa mga proyektong pangsibilyan. At wala pang bansa sa mundo na gumawa ng katulad nito na hindi humantong sa pagbuo ng sandatang nuklear. Pero sinagot ito ng Iran at sinabing wala silang intensyon na gumawa ng isang sandatang nuklear. Ang nasabing mga sulat ay sagot ng tatlong bansa sa liham naman na ipinadala ng Russia at Iran noong nakaraang linggo. Ang palitan ng mga liham mula sa mga bansang involved ay naganap kasabay ng usapan ng Iran at ng mga European countries noong nakaraang buwan patungkol sa kung papaanong mapapahupa ang tensyon sa gitnang silangan dahil sa kanilang nuclear project. Kailangan anyang maresolba ang isyong ito bago umupo sa pwesto si Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Amerika. Nanawagan naman ang Iranian ambassador sa United Nations na si Amir Said Iravani na tigilan na ng mga European countries na ito ang palpak na pamimilit nito sa kanila. Sa halip ay mag-focus na lang umano sa diplomatikong paraan kung papaanong maibabalik ang tiwala sa isa't isa na kinakailangan upang masolusyonan ang problema. Matatandaan kasi na naging mas lalong mahigpit ang mga European countries sa Iran mula nang pumutok ang balita na sinusuportahan ng Iran ang gera ng Russia laban sa Ukraine. Sinabi naman ng Russian ambassador sa United Nations na si Vasily Nebenzia na walang karapatan ang tatlong bansang ito na ibalik ang lahat ng mga international sanctions laban sa Iran. Irresponsabling hakbang umano ang kilos na ito. Ang mga international sanctions na tinutukoy ang siyang pupuwersa sa Iran upang itigil na nito ang lahat ng mga aktibidad na may kaugnay sa uranium production, kahit ang pag-angkat ng mga kagamitan at materyales na may kaugnay sa usapang nuklear. Ang mga sanctions ding ito ang magpapahinto sa pagbili ng Iran ng mga armas,
pagbuo ng mga ballistic missiles na pwedeng gamitin sa nuclear weapon at maging ang pagpataw ng parusa sa mga individual at establishmento sa bansa na sangkot sa mga nuclear projects. Kapag naibalik na ang sanctions, maging ang pag-inspeksyon sa mga kargamentong lumalabas at pumapasok sa Iran ay ipapatupad na, kung saan pwedeng kumpiskahin ang anumang kargamentong ipinagbabawal. Nanawagan naman si UN Secretary General Antonio Guterres sa United Nations members at sinabing napakahalagang makabuo ng mapayapang solusyon kaugnay sa problemang ito, lalo pa ngayon na hindi maganda ang nagiging sunod-sunod na sitwasyon sa gitnang silangan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.